Mga kapatid, kay Kristo, mapagpalang araw po ng pagsamba o Blessed Sunday po sa ating lahat. Ang ating matayang teksto po ay matatagpuan sa aklat po ng Mateo chapter 25 verses 14 hanggang 30. Mateo 25 chapter 14 Mateo chapter 25 verses 14 hanggang 30 na ganito po ang sinasabi. Ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang taong manlalakbay, kaya't tinawag niya ang kanyang mga tauhan at pinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salaping ginto ang bawat isa ayon sa kanilang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng 5,000 salaping ginto, ang isa na may 2,000 salaping ginto, at ang isa pa ay 1,000 salaping ginto. Pagkatapos nito, siya'y umalis. Kumilos agad ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto at ipinangalakal iyon. Kumita siya ng 5,000 salaping ginto. Gayon din naman ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto ay kumita pa ng 2,000 salaping ginto. Ngunit ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto ay humukay sa lupa at itinago ang salaping ginto ng kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga tauhang iyon at sila'y pinag-ulat. Lumapit ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto at sinabi, "Panginoon, ito po ang 5,000 salaping ginto na iniwan ninyo sa akin. Ito naman po ang 5,000 salaping ginto na tinubo nito." Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Magaling, tapat at mabuting lingkod. Halika, samahan mo ako sa aking kagalakan. Naging tapat ka sa konting halaga, kaya gagawin kitang tagapamahala ng malaking halaga." Lumapit din ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto at ang sabi, "Panginoon, ito po ang iniwan ninyo sa aking 2,000 salaping ginto. Ito naman po ang 2,000 salaping ginto na tinubo nito." Sinabi ng kanyang Panginoon, "Magaling, tapat at mabuting lingkod. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya't pamamahalain kita sa malaking halaga. Samahan mo ako sa aking kagalakan." Lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto at sinabi, "Alam ko pong kayo'y mahigpit at pinipitas ninyo ang bunga ng hindi ninyo itinatanim o itinanim at inaani ninyo ang hindi ninyo inihasik. Natakot po ako, kaya't ibinaon ko sa lupa ang iyong salaping ginto. Ito na po ang iyong salapi." Sumagot ang kanyang Panginoon, "Masama at tamad na lingkod. Alam mo palang pinipitas ko ang bunga ng hindi ko itinanim at inaani ko ang hindi ko inihasik. Bakit hindi mo na lamang inilagay sa bangko ang aking salapi? Kahit paano'y may tinubo sana ito. Kunin ninyo sa kanya ang 1,000 salaping ginto at ibigay sa may 10,000 salaping ginto, sapagkat ang meron ay bibigyan pa at magkakaroon ng sagana, ngunit ang wala, pati ang kakaunting na sa kanya ay kukunin pa. Itapon ninyo sa kadiliman sa labas ang walang silbing taong iyan. Dooy mananangis siya at magngangalit ang kanyang mga ngipin." Mga kapatid, ito ang salita ng Diyos para sa ating lahat. Mga kapatid, ang ating pag-aaralan ngayon ay pinamagatang faithfulness. Pakisabi nga po ng malakas, faithfulness. Paano tayo nagiging tapat sa ating Diyos? Minsan, madaming binibigay ang Lord na talent, abilities, skills. Pero paano natin ginagamit ito? Tayo pa ay nagiging mabuting katiwala ng ating Diyos. Mga kapatid, ang ating binasa kanina sa
Mateo 25:14 to 30 ay tungkol sa tatlong alipin na pinagkalooban, binigyan ng ari-arian, pinagkatiwalaan ng ari-arian ng Panginoon. Binigyan niya yung Panginoon na yun ay binigyan niya ng salaping ginto ang bawat isa ayon sa kanilang kakayahan. Ang unang alipin ay binigyan ng 5,000 salaping ginto. Yung pangalawa, 2,000 salaping ginto. Yung pangatlo ay 1,000 salaping ginto. At nung naibigay na, nakaalis na yung Panginoon, kumilos agad yung tumanggap ng 5,000 salaping ginto at ipinangalakal iyon. Wow, agad-agad ano. Kumita siya ng 5,000 salaping ginto. Gayon din naman yung ginawa ng tumanggap ng 2,000 salaping ginto. Kumita naman siya ng 2,000 salaping ginto. Ngunit yung tumanggap ng 1,000 salaping ginto, umukay siya ng lupa, itinago ang salaping ginto ng kanyang Panginoon. And then pagkaraan ng mahabang panahon, dumating na po yung Panginoon at pinag-ulat niya yung mga alipin na ito. At nag-ulat nga po yung una, yung tumanggap ng 5,000 salaping ginto. Ang sabi Panginoon, ito po ang 5,000 salaping ginto na iniwan nyo sa akin. Ito naman po ang 5,000 salaping ginto na tinubo nito. Ang sinabi ng kanyang Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod. Then same as true doon siya pinagkalooban ng 2,000 salaping ginto. Siya po ay kumita ng 2,000 salaping ginto. Ang sabi ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod. Then yung lastly po, yung last alipin, sabi niya, alam ko pong kayo may pit at pinipitas ninyo ang bunga ng hindi ninyo tinanim at inaani ninyo ang hindi ninyo inihasik. Takot po ako, kaya ibinaon ko sa lupa ang salaping ginto. Ito na po ang iyong salapi. Ang sabi ng Panginoon, masama at tamad na lingkod. Mga kapatid, saan tayo doon sa tatlong alipin na iyon? Pag-isabi nga po, magaling, tapat at mabuting lingkod. Di ba? Ang gandang pakinggan iyon kapag sinabihan tayo ng ganon. Ang pagiging faithful ay dapat taglayin ng isang Kristiyano. Ang ibig sabihin po ng faithfulness, the quality of being faithful, fidelity. Faithfulness comes from a place of trust and loyalty. As a Christian, it is important to be faithful to God. Ang sabi ng Panginoon, ng mga alipin, well done, good and faithful servant. Two of the servants were faithful in caring for the master's money. May nakahandang reward para sa kanilang katapatan, para sa katapatan nila. So ano yung mga rewards na ito? Una po, additional wealth. Dagdag doon sa kayamanan na tinanggap nila. So, ang Diyos po ang nagbibigay sa atin ng madaming pagpapala. Kung nakikita niya tayong tapat na naglilingkod sa Kanya, siyempre, ibubuhos siya ng madaming pagpapala pa. Mag-a-add yung madadagdagan yung wealth na meron tayo. Pangalawa, additional responsibilities. Yung sabi ng Panginoon ng mga alipin dito, gagawin kitang tagapamahala ng malaking halaga.
may dagdag responsibility. Kung 5,000 salaping ginto yung binigay, pinagkatiwala, dadagdagan iyon. Then lastly po, yung isang reward, sharing of the master's joy. Ang sabi dito, samahan mo ako sa aking kagalakan. So makakasama sila doon sa kagalakan, yung joy ng kanilang Panginoon. So bilang tayo mga kapatid, bilang tayo ay matapat sa Lord, so madadagdagan yung ating kayamanan, madadagdagan yung ating responsibilities, at makakasalo tayo doon sa kagalakan ni Lord, ng Diyos o ni Lord. Mga kapatid, ang challenge sa atin ngayon ay paano tayo nagiging tapat sa Lord sa gitna ng pandemya, sa gitna ng mga pagsubok, sa mga sakuna na dumarating sa atin. Paano natin ginagamit yung talents, yung binigay niyang talento sa atin, pinagkatiwala ng Diyos na talento sa atin. So malinaw sa atin mga kapatid na tayo ay nilikha ng Diyos upang pagyamanin at pangalagaan yung mundo na ipinigay niya sa atin. So naway maging mabuting katiwala tayo. We must be a good stewards sa Panginoon sa lahat ng pinapagawa niya. Dahil kung hindi po tayo naging mabuti, hindi naging tapat na katiwala ng Diyos, mapupunta po tayo sa kapahamakan. So, we must remain faithful sa ating Diyos. We must be a good stewards of God and to His kingdom. Ito po ang salita ng Diyos para sa ating lahat. Pagpalain po tayo sa salita ng Diyos, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Amen at Amen. Manalangin po tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami ay nagpapasalamat dahil muli kami ay nakapag-aral ng iyong salita. Patuloy mo kaming ingatan, dakilang Diyos, at ilayo sa anumang panganib, anumang pagsubok ang gagawin namin. Maging tapat po kami sa lahat ng aming gagawin. We will give our life to you, our talents to you. Dakilang Diyos, patuloy namin nilalapit sa iyo ang aming mga pamilya, ang aming mga kapwa, ang mga iglesia na aming kinabibilangan, ang Iglesia Metodista sa Pilipinas, ang lahat ng local churches, mission churches, lahat ng namumuno sa iglesyang ito, patuloy na pagpalain, dakilang Diyos. Ang Maranatha Methodist Church, ang Jesus the Nazarene Methodist Church, maghari ka, dakilang Diyos, sa bawat isa. Ang bansang Pilipinas, ang buong mundo, patuloy na kapayapaan po ang igawad mo. Kagalingan din po ang aming hinihiling para sa mga nakakaranas ng sakit. At sa mga kapatid naming naapektuhan po ng bagyo, lalo tigit doon sa part po ng Isabela, ng Cagayan, ikaw po ang magbigay ng pag-asa sa mga kapatid namin na ito, dakilang Diyos. Maranasan ang kapayapaan, ang pag-ibig, ang iyong pagkalinga, dakilang Diyos. Malalagpasan din lahat, dakilang Diyos. Malalagpasan namin lahat ng mga pagsubok na ito dahil ikaw ay makapangyarihan. Nagtitiwala kami sa iyo, dakilang Diyos. Lord, kami po ay nagtatalaga ng aming buhay sa iyo at nangangakong maglilingkod sa iyo hanggang sa wakas. Ibibigay namin ang aming buhay para lamang sa iyo. Sa iyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba, sa tanging pangalan ni Jesus, na aming tagapagligtas at manunubos ng aming buhay. Amen at Amen.
Mga kapatid kay Kristo, ang Diyos ay sumasa inyo. Lagi nating tandaan, mahal tayo ng Diyos.